Unang araw ng pagsasara ng southbound lane ng Kamuning Flyover sa Quezon City, nagrereklamo mga motorista dahil sa traffic at dagdag gastos sa gasolina. Live mula sa Kamuning, Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, gaano ka-traffic ngayon sa area mo? Julius, kahit holiday kung saan madalas maluwag ang mga lansangan, nako, umabot pa rin ng mahigit 1 kilometro ang pila ng mga sasakyan mula ng isarang bahagi ng Kamuning Flyover dito sa EDSA ngayong araw. Isa-isang ninilatag ng mga tauhan ng MMDA ang mga concrete barrier na ito bago mag-alas 6 ng umaga sa kahabaan ng EDSA Kamuning southbound, mahigit 300 metro ang layo mula sa Kamuning Flyover. Mula sa 5 lane, hindi na pinadaanan simula kanina ang 2 lane mula sa Scout Borromeo hanggang bago magtulay. Kaya ang resulta, naging embudo ang trapiko. Umabot pa nga ng higit 1 kilometro ang pila ng mga sasakyan. Dumaragdag kasi sa pagsisikip ang naiipo mga motorista mula sa mga traffic light sa bahagi ng Timog Avenue at EDSA Kamuning Road. May mga nakapwesto namang MMDA enforcer para magmando ng trapiko at ituro ang ibang daan. Git naman ng ilang motorista, dapat malayo pa lang meron ng enforcer na nagpapaalala sa kanila. Hindi yung may nagmamando lang kapag malapit na raw sa saradong kalsada. Dapat doon pa lang harangin na nila, doon sa kanto, papasukin na nila dyan. Kasi ang lapad niyan yung Summer Avenue. Ang lapad niyan, so doon pa lang, doon na nila harangin. Pati mga taxi at TNVS drivers umaaray sa dagdag na gastos sa pagsasara sa bahagi ng flyover. Magastos ng konti ng gasolina. Dahil iikot mo yung pasahero eh. Hindi naman pwedeng isabak mo dito. Mas lalong malaki ang gastos mo. Kailangan mong maganap ng ibang ruta. Tulad dito, medyo malawag dito sa papuntang Timog. Kaya sa naman, so anuin mo yung traffic na yun, nakakaya ng mga ilang oras yan. Halos 6 na buwang isasarang bahagi ng naturang flyover simula ngayong May 1. Inaasahan naman itong bubuksang muli sa publiko sa October 25. Para yan sa retrofitting o pagsasaayos ng flyover bilang paghahanda sakaling tumama ang isang malakas na lindol o yung tinatawag na the big one. Matagal ang repair dahil face by face daw ito gagawin. Yung sa pagpapalit kasi natin ng deck slab, magiging mano-mano. Hindi kasi tayo pwedeng gumamit ng heavy equipment dahil baka lalong maka-apekto sa traffic at saka sa integrity pa rin, structural integrity ng tulay. Mga bus sa EDSA carousel lang ang papayagan sa tulay. Unang inilatag ng MMDA ang ilang alternatibong ruta. Pwedeng dumaan mula EDSA Quezon Avenue southbound, kanan sa Panay Avenue, kaliwa sa Sergeant Esguerra, kaliwa sa Timog Avenue, saka kumanan sa EDSA Service Road. Pwede ring daanan ng Mother Ignacia, kaliwa sa Sergeant Esguerra, diretso sa 11th Jamboree, Pakamuning Road hanggang palabas ng EDSA. Bukas daw i-anunsyo ng MMDA ang iba pang paraan para solusyonan ng traffic. Gigi, maswerte na lang at holiday ngayon kaya kahit papano, kakaunti pa lang yung mga bumabiyayang motorista at saka umuusad pa rin naman itong mga nararanasang pila ng mga sasakyan at hindi umaabot ng nasa 20 minuto bago sila makalampas dito sa apektadong area. Pero itong nararanasang traffic ngayon, patikim na sa posibleng mangyari kinabukasan at sa mga susunod na araw dito sa apektadong lugar. Gigi. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Gigi Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.